Filipino 6, Quarter 3, Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pag-ugnay ng binasa sa sariling karanasan. Ito ay mula sa Learner's Pocket Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pag-ugnay ng binasa sa sariling karanasan. Para sa most essential learning competencies, naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan. Inaasahang pagkatapos ng araling ito ay maiuugnay mo ang iyong binasa sa sariling karanasan. Ano nga ba ang kahulugan ng sariling karanasan? Ang sariling karanasan ay sitwasyon kung saan ikaw mismo ay nakaranas ng bagay na tinutukoy o kaya ay pinagdaanan mo talaga ang bagay na tinutukoy at hindi batay sa imahinasyon lamang o sa buhay ng ibang tao. Mayroong mga karanasan na maihahalin tulad natin sa ating nabasa sa iba't ibang uri ng babasahin. Paano nga ba maiuugnay ang ating binasa sa ating sariling karanasan? Basahin natin ang kwento ng isang batang kahanga-hanga ang katapatan sa kabila ng kahirapan. Si Tinay Bugayon ay isang batang nagsauli ng perang nagkakahalaga ng 300,000 pesos na nahulog sa isang courier. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi siya nasilaw sa kinang ng pera, bagkus nang ibabaw pa rin ang kanyang katapatan. Naranasan mo na rin ba ang ginawa ni Tinay Bugayon? Sa palagay mo, tama ba ang ginawa niya? Bakit? Anong kaparehong karanasan ang maiuugnay mo sa binasang kwento? Sa pag-uugnay ng binasa sa sariling karanasan, maisasagawa mo ito kung naunawaan ng kwento o tekstong binasa at maihahalin tulad mo ang mga pangyayaring naganap sa iyong sariling karanasan. Mahalaga kung gayon ang pagkakaroon ng sensitibong kamalayan o pagiging mulat sa mga pangyayaring ating mararanasan upang maibalita natin ng tama at may sapat na detalye ang ating mga nasaksihan. May dalawang uri ng karanasang maaari nating paghanguan ng ating mga kasagutan. Una, ang direktang karanasan o aktwal na karanasan. Ikalawa, ang indirektang karanasan o vicarious experiences na maaari nating maranasan sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikipanayam, panonood ng pelikula, pagsasaliksik at iba pa. Gayunpaman, walang pinakamainam na hanguan o kadlungan ng mga kasagutan sa mga katanungang makakaharap natin sa ating pang-araw-araw, kundi ang personal at aktwal na karanasan. Upang mas lalong mapaunlad ang iyong kakayahan sa bagong aralin, basahin ang sanaysay sa ibaba at subukang iugnay ito sa sariling karanasan. Gawin natin ang pagsasanay bilang isa. Basahin at unawain ang sanaysay. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang isang sanaysay na may pamagat na Ang Pakikipagkapwa-tao ni Ricardo Carriaga. May kasabihang, madaling maging tao ngunit mahirap ang magpakatao. Malalim ang kahulugan ng pangungusap na ito. Ang pagpapakatao ay sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kinalaman sa ating pakikihalubilo sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng pakikipagkapwa-tao, nakikilala natin ang katauhan ng isang nilalang. Walang taong mabubuhay na mag-isa sa mundo.
Kailangan nating isaisip na tayo'y nabubuhay sa daigdig hindi para lamang sa ating sarili. Kailangang sikaping magkaroon ng mabuting pakikipagpalagayan sa ating kapwa. Iwasan ang mga bagay na makakasakit sa damdamin kung ibig nating magkaroon ng maraming kaibigan. Iwasan ang mahalay na pananalita. Ang taong palapintas at mapanira sa kapwa ay hindi kinalulugdan, manapay nilalayuan. Ang taong mapagbuhat ng sariling bangko at may hangin sa ulo ay kinayayamutan. Ang marunong makipagkapwa-tao ay dinadamayan sa anumang kagipitan at pangangailangan. Hindi siya matitiis na makitang nasa marawal na kalagayan ng mga taong pinakatunguhan niya ng mabuti. Walang mawawala sa atin kung pag-ukulan ng masayang ngiti at malugod na bati ang ating mga kakilala. Hindi mapipingasan ang ating pagkatao kung sila'y kakausapin ng walang halong kapalaluan kahit na may mataas na katungkulan tayong hinahawakan. Ang mahusay sa mundo'y talagang ganyan, magbigay at tumanggap. Hindi maaaring tanggap na lamang ng tanggap, panay na pakabig. Ang wika nga'y, ang hindi mautusan ay hindi makapag-uutos. Kung ano ang ating gawin sa ating kapwa, ay ganoon din ang igaganti sa atin ng kapalaran. Magiging maligaya at tiwasay ang ating pamumuhay kung alam nating walang magagalit sa atin. Ang payapang buhay ay hinahangad ng lahat. Bakit hindi natin ito makakamit? Ang lihim ay ang mabuting pakikipagkapwa-tao. Sa ating sariling mga kamay, nakasalalay ang ating kaligayahang pinapangarap. Ngayon ay sagutin na ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, ano ang ibig sabihin ng pakikipagkapwa-tao? Magaling! Ang pakikipagkapwa-tao ay nangangahulugan ng pakikitungo, pakikisalamuha, at paggalang sa kapwa-tao bilang kapantay o kauri. Pangalawang tanong, sino ang may hangin sa ulo at kinayayamutan? Tama! Ang taong mapagbuhat ng sariling bangko o mayayabang. Pangatlo, ano ang mararamdaman mo kung mag-isa ka na lang sa mundo? At narito ang aking halimbawang sagot. Kung mag-isa na lang ako sa mundo, maaring makaramdam ako ng matinding lungkot at pag-iisa dahil mawawala ang ugnayan sa ibang tao na mahalagang bahagi ng pagiging tao. Pang-apat, bakit mahalaga sa buhay ng tao ang may karamay? At narito ang aking halimbawang sagot. Mahalaga ang pagkakaroon ng karamay sa buhay ng tao dahil alam mong may dadamay sa iyo sa oras ng kagipitan at pangangailangan. At panglima, anong kaparehong karanasan ang maiuugnay mo tungkol sa iyong nabasang teksto? Ang inyong sagot ay maaaring magkakaiba batay sa inyong karanasan na maaari niyong maiugnay tungkol sa inyong nabasang teksto. Para naman sa pagsasanay bilang 2, pumili ng sitwasyon sa ibaba na may kaugnayan sa iyong sariling karanasan. Ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili. Gawin ito sa iyong malinis na sagutang papel. Unang sitwasyon, nagbibigay ng donasyon sa mga nasalanta ng kalamidad. Pangalawang sitwasyon, tumutulong sa mga gawaing bahay. Pangatlong sitwasyon, nakikipagkaibigan sa bagong kaklase. Pang-apat na sitwasyon, sumasali sa mga paligsahan sa paaralan. At panglimang sitwasyon, nag-aalaga ng nakababatang kapatid. Pumili lamang kayo ng isang sitwasyon at ipaliwanag kung bakit ito ang inyong napili. Maaring sa pagsasanay na ito ay magkakaiba kayo ng mga sitwasyong inyong napili. Para naman sa pagsasanay bilang 3, lagyan ng check ang larawan na may kahalintulad na karanasan. Tignan natin ang mga sumusunod na larawan. Makikita sa unang larawan ang mga batang sumisigaw. Maaring sila ay nakasakay sa isang ride na tinatawag na roller coaster. Naranasan nyo na rin bang sumakay sa isang ride at sumigaw sa takot? Sa pangalawang larawan naman,
makikita ang dalawang batang magkayakap. Maaring ang isang bata ay nagsasabi ng kanyang problema sa kanyang kaibigan. Naranasan niyo na rin ba ito? Para naman sa pangatlong larawan, makikita na ang mga magkakaibigan ay nagbabasa ng aklat. Maaring sila ay gumagawa ng kanilang module o gumagawa ng kanilang takdang aralin. Maari rin silang nag-aaral. Naranasan niyo na rin ba ito, mga bata? Sa pang-apat na larawan naman, ang bata ay nagwawalis o naglilinis ng kanilang bakuran. Ginagawa niyo rin ba ito, mga bata? At sa pang-limang larawan, ang bata ay nagpapabunot ng ngipin sa dentista. Naranasan niyo na rin bang magpabunot ng ngipin? Pumili kayo sa mga larawang ito kung alin dito ang mga naranasan niyo na. Kung lahat ay naranasan niyo, lagyan niyo ng check ang bawat isa. Para naman sa pagsasanay bilang 4, basahin ang maikling kwento. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Puna ng graphic organizer. Gawin sa inyong sagutang papel. Isang hapon, habang nag-uusap ang mag-asawang sina Mang Arnel at Aling Rosel, ay hindi sinasadyang narinig ng anak na si Carmi ang usapan. 1 linggo na lang daw ang bukas ng pabrika. Mahina na ang produksyon at magsasara na muna ito habang hindi pa natatapos ang pandemya. Wika ni Mang Arnel. Paano kaya ito? Mauubos na rin ang ating naipon. Hindi naman tayo nakasama sa ayuda ng barangay. Nag-aalala ang tugon ni Aling Rosel. Mawawala ng trabaho ang kanyang ama at mauubos na rin ang panggastos nila sa araw-araw. Huwag kang mag-alala, may naisip akong negosyo dito sa bahay. Marunong naman akong magkumpuni ng mga sirang kagamitan tulad ng telebisyon at electric fan, sabi ni Mang Arnel sa asawa. Ako na may magluluto ng merienda at maaaring mailako sa mga kapitbahay. May awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Umaasang sagot ni Aling Rosel. Anong kaparehong karanasan ang maiuugnay mo sa maikling kwento? Ngayon naman, puna ng graphic organizer sa mga kaparehong karanasan na maiuugnay mo sa maikling kwento. Narito ang aking mga halimbawang sagot. Ang mga karanasan na aking maiuugnay ay: nakaranas ako ng lungkot. Nakaranas din ako ng takot. Nakaranas din ako ng pag-aalala. At nakaranas din ako ng pag-asa. At para naman sa pagsasanay bilang 5, batay sa kwentong binasa mula sa Gawain sa Pagkatuto bilang 4, sumulat ng isang talata na may kaugnayan sa iyong sariling karanasan. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Sa pagsasanay na ito, susulat kayo ng isang talata na may kaugnayan sa inyong sariling karanasan, gaya ng kwentong binasa natin mula sa Gawain sa Pagkatuto bilang 4. At narito ang rubric sa pagsulat ng talata. Tandaan, ang sariling karanasan ay sitwasyon kung saan ikaw mismo ay nakaranas ng bagay na tinutukoy, o kaya ay pinagdaanan mo talaga ang bagay na tinutukoy at hindi batay sa imahinasyon lamang o sa buhay ng ibang tao. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!